Kaugnay pa rin po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakapanayan po natin ngayon ang isa sa mga legal counsel ng dating Pangulo na si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang umaga po. Maris, magandang umaga po at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. Alright, yung kampo, sinasabi po ni Attorney Salvador Panelo no, na maghahain po yung kampo ng writ of habeas corpus ngayon po alas 8:30. Ano po ang magiging basehan ng ihahain pong ito? Unang-una, yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay walang legal basis. Dahil wala naman jurisdiction ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Remember mo, Maris, mismo si President Bongbong Marcos ang nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. And to allow them to acquire jurisdiction in our country is to cause an infringement on our national sovereignty. At he went further to say na kapag pinayagan natin ng ICC ang mag-prosecute sa ating mga kababayan, including former President Duterte, para natin sinasabi na our justice system is not working in our country. Kaya nga hinangaan ko noon si President Marcos nung sinabi niya yan. Tama yung kanyang position. Hindi ko nga maintindihan bakit biglang bumaliktad ang posisyon nila. Secretary, gaano kayo ka-confident na maipagkakaloob sa inyong kampo po itong petisyon na ito na hinihiling nyo? May previous precedent case po ba ito o jurisprudence ng habeas corpus petition? Well, Maris, actually sa tingin ko hindi na workable yung petition para habeas corpus yan dahil nandun na, nilipad na eh. Nilipad na. That petition for habeas corpus went with it yung prayer for a temporary restraining order. Para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. Wala. Hindi nila hinintay. Wala. Hindi naman nagkita, walang action from Supreme Court. So, yun ang nangyari. If that's the case, Secretary, ano po ang magiging susunod niyong legal na hakbang? At kayo po ba ay susunod sa The Hague? Dahil sinabi niyo po na kayo po ay magiging parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. That is true, Maris, na I am part of the legal team of former President Duterte, and we are meeting this afternoon to discuss and plan out our move on how to help and secure the liberty of our former President. Kabilang po ba sa legal moves yung possibility na i-escalate naman itong sitwasyon sa international level din gaya ng United Nations or other international bodies? Iyon na nga hindi ko maintindihan. If you recall, Maris, nag-issue ng warrant of arrest against Netanyahu. In-inform naman nila. Hindi pinayagan ng Israel yan. Sa Russia, ganun din. Si Putin, oo. Oo. At yung mga ibang countries, hindi man nila ma-enforce dahil hindi pinayagan ng bansang concern. And no less than President Trump issued an order to investigate itong ICC na ito. Oo, nag-i-interfere sila sa internal problem of our country. It's a clear case of an infringement on our national sovereignty. Ano ba sila? Sino sila na mag-atol sa ating mga kababayan? Any civilian, any single person in our country deserves to be treated here in our country, investigated here in our country, not in ICC. Okay. Secretary, nakausap niyo po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon bago po siya lumipad? Kumusta po ang kanyang kalusugan? At kayo po ba ay susunod sa The Hague? Well, as the legal counsel, it's my duty to proceed to the day kung saan man dadalhin ng ating dating Pangulo in order to provide legal assistance for him, together with the other lawyers. We will be meeting this afternoon on how we will plan on how to save our former president. At nakausap niyo po siya kahapon? Ano po ba? Kumusta ang lagay niya? Problema eh.
Yun na nga problema, Maris, eh. You know, when I arrived there at 9:30 in the morning, ako the first to arrive there, nagkita kami ni General Marbil. Oo, opo. And he was very polite, very kind. At sabi niya sa akin, darating na si former President Duterte. Pagdating niya, isasakay namin sa coaster. At sasama kayo? Dadalhin namin sa Krame. And sabi niya, as legal counsel, pwede ka sumama. Pero that is the last time I saw him. At wala na, hindi na kami pinayagan, makasalubong man lang si President Duterte. Hindi man lang namin nakausap, hindi namin nakita. Up to the time na umalis siya, hindi ko nakausap si dating President Duterte. Alright, so patuloy po kami makikibalita na lamang po sa inyo sa kung ano yung magiging susunod po niyong hakbang kapag nakausap niyo na rin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa inyo pong meeting mamayang hapon. Maraming salamat po. Dating Labor Salamat Secretary din, Marie. Silvestre Salamat Bello din po. III, Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.